Paano nyo tatanggalin yan? Hindi, may tao kami dyan. Kuya, wait lang. Nag-uusap pa kami. Hindi, puputulin talaga yan. Doon sir kami na bahala. May susi dyan sa taas. In-impound nyo. So ngayon naiwan nyo dito sa labas, sa Legal Park. Responsibilidad ng towing company yun. Kung kaninong towing company man yan. Siya tumubos para dun sa in-impound nyo. Okay. Hindi kaya sa fender yan. Oo, babangga pa, babangga. Depende na yun sa driver ng towing kung ano Yun. natin nila. Ayan, yun yung gusto kong marinig. Diba, totoo naman ako sir eh. Kung ano lang talaga. Depende na yun sa driver. Pulasa na yun doon kay Diwata oh. Nasa Jokno Boulevard tayo. Nag-U-turn dahil itong mga impounding dito or na-impound ang usapan dati. Ayun oh. Ito pinagtitikitan na oh. May mga vendors na naman. Ito yung mga kino-complain na naman dito sa Pasay. Tapos yung impounding area doon, napag-usapan na nila Sir Gab noon. Dito lang isang linya lang, walang double parking. Ngayon meron naman double parking to no. Nakuha na yon, sa madaling salita, nakuha na itong linya na ito. Tingnan lang natin itong tinatanggal na vendors. Wala pa si Sir Gab, susunod. Ito pa lang yung iskog. Umiikot pa lang. Ito yung isa sa mga kino-complain dahil bukod sa naharangan ng sidewalk, nakuha pa nila yung kalsada. Bob, paikot kayo na yung truck doon. Ito kasi Diwata. Itong Diwata. Ito na yung mga na-impound oh. Tignan nyo oh. Ito yung unang linya, ito yung pangalawang linya. So andito na sila lahat. Ayon dito sa mga MMDA enforcer, yung mga naabutan daw dito na nakuha na yung pangalawang kalsada o linya, yun ang kanilang tinitikitan. Ito, saka ito. At mahahatak na yata. Ito na pala si Sir Gab. Nandito na. Hindi ba natin talaga pwedeng ayusin to? Kasi, niyap na yan na lang. Ang dami na nagreklamo sa inyo, 8888. Tapos pag na-tow dyan, sasabihin nyo sa amin, towing nyo, doble bayad. Bayad sa inyo, bayad pa sa amin. Eh, kayo magbayad yan. Yes sir, ito naman kasi. Nakarating na kayo. Ito yung iba. Ito yung dalawa lang. Yung nandun sa DPWH. Sirata na. Ay, iba po yung sa DP. Ay, kasi talaga import naman po. So, kararating lang. Hindi, yung mga nandun sa DP, impound nyo rin eh. Lahat yun. Oo, dami nun, hindi Kasi isa-isa. po pinalinis nila rito dahil naglagay sila ng ano. Nag-ano sila na Yan yung nabubuhos. Pag nabubuhos po sila, pinapatanggal talaga lahat sa amin. Eh paano po ito mga to? Nililipat po namin pag tapos sila magbuhos. Baka pwede po sir, ngayon lang. Again? Hindi po, sige na sir. Ngayon lang ulit? Hindi po ngayon lang. Hindi, ngayon nga po. Last na. last na. Last na. Sasagutin ko 888. Kayo na bahala sumagot. Oo. Last na ngayon. Anong pangalan nyo? Para ilalagay ko kung sino kausap ko. Pingi po pangalan. Sabi sir. Last na, sir. ID Last po. na, sir, promise. Para isasagot namin doon. ID nyo po pareho. Opo, last Kung na ano sir, po yung mga promise. kailang ito, itutow po namin ha. Morning. Akala ko sir, okay pa to. Ba't kinakat na? Paano nyo tatanggalin yan? Hindi, may tao kami dyan. Kuya, wait lang. Nag-uusap pa kami. Hindi, puputulin talaga yan. Doon sir kami na bahala. May susi dyan sa taas. Ipicturean nyo nga, gawan nga ng report yan. Bakit kinakadena ang mga ini-impound? Alam ba yan ng ano, local? Opo, kasi tumatakas sila. Pag na-record sila, tumatakas sila. Nadodoble yung violation nila lalo. Paano tatakas? Eh, ang susi nasa inyo. Sir, illegal parking yan.
Alam niyo lang po, pag nag-claim yung tao, kukunin po nila agad yan, hindi po sila nagpapaalam. Pag nakita po nila sa sakyan nila dyan, kinukuha na po nila agad. Bakit kami? Never kami tinakbuhan ng Ay sir, naka-impound. may impounding naman po sa loob eh. Eh, dapat nga may impounding naman talaga Yun kayo. po ang problema namin sa kayo dito sa Pasay. Pero talaga sir, gagawin namin. Sige sir, pasensya na sir. Promise ngayon lang po. Wala po. Kung ano kaya nyo, alisin nyo. Yung wala, itutow namin. Ulit-ulit na lang yan. May naatak na pala doon sa kabila. Ngayon ang nangyayari dito, kung ano man ang maaalis nitong impounding area dito, alisin na nila. Pero yung mahahatak dito ng MMDA, mahahatak katulad nito. Ito nakaklamp na oh. Pangatlo na ito sa mga hinahatak dito. Nasaan yung taga-barangay? Natuna. Oo, ayaw mo ito. Ano po ba ang kalakaran nyo at ano ba ang usapan nyo? Pinuntahan po namin dito. Pinalis na naman po namin yung may mga driver kasi Okay. wala naman po kami. Hindi, pero itong sa impounding, kasi sakop nyo pa to, di ba, sa barangay nyo? Nakita namin sa kanila yung galing sa itik. Nakita naman po ni... Oo. Nasaan na yun? Ba't di na bumalik? Ate, Okay, pag-ugilit po kami dyan kahapon. alam nyo na pala kahapon pa eh. Pinadala na kayo eh. Si Hippie po nakausap po dyan. Oo. Wala po kasi si Sir Taray nasa meeting. So in short, pag kinausap ang hepe, hindi na-rely sa Hindi inyo. po niya kami na-advisean sir kasi wala naman kami talaga kahapon. Kasi binaba po sa amin yung reklamo. Kaya ginawa namin, yung mga may mga driver, pinalis namin. Tapos yung iba, pag-ugilit kami niya kay Hippie. Marami kasi talaga dyan nakapark sir, mga grab yun. Yung impounding talaga, ito lang. Pero hindi naman kanila adyan. Hindi. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ang may violation lang yung Grab. Kasi Pero usually nga sir. not usually. Araw-araw ko dumadaan, araw-araw punong-puno kayo dito eh. Kung puno ang impounding nyo, huwag kayong mag-i-impound. Ganun lang yun. Sige sir. Advice din namin kay Epe. Accredited pa ba kayo? Registered lang po kami. Hindi kayo accredited sa amin, no? Dito, registered lang. Up to date pa ba yung registration nyo? Dito lang po ako hindi nagpasa dahil na... Ito na ba itong dalawa na to? Pirada po kasi ako ngayon sa kayo. So in short, dapat di kayo pwede mag-towing kasi kung hindi pa naayos yung papel nyo. Local naman po kasi kami sir. Hello? Kahit naman local, dapat up to date ang prangkisa nyo, ang papel nyo. Sa LTO, di ba? Opo. Itong hinahatak na ito, isa ito sa mga tatanggalin nila dahil kanila itong towing truck. Ngayon yung nahatak na tatlo ng MMDA, yun doon, ay baka may magtanong kung anong kalakaran sa pagbabayad. Ngayon, ang magbabayad ng mga nahatak na yan sa MMDA, ang responsibility, ito, yung may-ari ng impounding area. Sa madaling salita, sila magbabayad sa Tumana, Marikina. Yung tatlong nahatak dun. Sa halip na hatakin to ng MMDA, itutulak na lang daw nila doon sa loob. Pero tinikitan. In-impound nyo. So ngayon, naiwan nyo dito sa labas, sa Kaidigal Park. Responsibilidad ng towing company yun. Kung kaninong towing company man yan. Siya tumubos para dun sa in-impound nyo. Okay. Siyempre, hindi nakasalanan ng may-ari na pagdating sa impounding, Opo, opo. na-impound ulit. Di ba? Hindi kaya sa pender yan. Oo, babangga pa, babangga. Alam mo, edit ko yun. Lakas! Uy! Ayon sa SOG Strike Force, bago iwan itong lugar na ito, dapat malinis na itong kalsadang ito. Wala nang single lane or double parking na maiiwan dyan ng mga sasakyan, kundi malinis na lahat ito. Walang maiiwan ng mga sasakyan dito sa kalsada. Abuso nyo eh. Lahat ng nasa one lane, puro mga hindi kinukuha at mga dilapidated.
Sir, ganito na lang po. Ngayong araw po pansamantala talaga, makikipag-coordinate kami kay Sir Lee kung ano pong advice niya para sa amin dito sa local. Hindi, gusto ko makitang klaro to lahat ngayon. Opo, Bago sir. ko umalis. Sir, baka pwede naman yung green tea, nandiyan na yung may-ari tumutubos na. Kayo po ang tumubos. Hindi nga po, mabayaran na sa kanya. Doon sa impounding, kunin niyo po doon. Padala ka ng representative mo doon. Sa fender talaga. China, baka mabali fender niyan. Ito yung pulang sasakyan na pinahahatak na sa MMDA. Flat pala ito. Dahil hindi na raw kiniklaim ito ng may-ari. Mukha nga, matagal na ito. Wala na, lahat ng gulong, flat. Towing pa rin ito ng impounding area dito. Ito yung sa, ano natin, tow truck natin. Bakit tayo ngayon isang plastic dito, may kukunin tayo dito ang itas. Wait, kasi ginagagamitin ko sa senior ID. Ano ka ba talaga dito? Traffic. Kaya lang yung ID ko sa company, nasa office, pinapa-xerox ko po. So meron ka ID ng LGU? Na empleyado ka ng city? Nandun po sa office. sir. Empleyado ka talaga ng city? Opo, naka-uniforme naman Hindi madaling kumuha ng uniforme. Ang kailangan ko identification Opo. card. Nasabihan sila pagka umaga. Alam niyo may reklamo kayo Opo, dito? meron may kopya kami, may Oh, memo kami. nasaan na yun? Si Norton, ano? Tawagin nyo nga yun, si ate. Lagi ko naman sila sinasabihan. Ate, halika dito. Nabigyan ko naman sila. Oh, so niloloko ko. Halika. Oh, kahapon pa daw, alam niya. Noon pa yun, di ba meron tayong memo na 8 Noon, sir, pero kahapon. Wala. So ibig sabihin, pag noon, pag tapos na, pwede nang ibalik ulit. Hindi naman, sir. Nagkataon lang po talaga. Tapos auto, galing daw sa kanya. Lagi daw niya kayo sinasabihan. Ito, yung mga driver, sir, hindi mo meron sila. Hindi Yung naman mga driver. Kasi wala naman talaga kami rin. Nasaan kayo? May sakit nga ako, sir. Nakalib ako talaga. Kararating ko lang. Yung mga driver Ito, lagi ko nakapagpako. No, last week, wala ka rin. Wala po. Nakalib nga po ako dahil may sakit ako. Gano'ng Pero katagal ang leave mo? Mga 3 buwan po sana dahil pumutok po. Sino ang pumapalit na ano dito? Na representative nyo? May naano lang po kami pinapakasuyuan. Pero kahapon po kasi dumating ako dahil check up po. So dapat bago kayo mag-leave, kung sino man ang mamamahala, Sir. alam nila ang tamang protocol nyo, di ba? Sir, alam naman po. Ako wala akong pakialam kung anong sistema nyo dito. Ang sa amin, ayusin nyo yung kalsada. Yes, sir. Ang problema, araw-araw akong dumadaan, umaga, hapon, gabi, puno. Actually nga, sir, may inassign kami dito na traffic. May Talagang traffic pagpaalis, enforcer kami, sir, dito pagpaalis talaga yun. eh. Di ba, te? Oo. May enforcer para May dito. enforcer dito kami lagi, dalawa. Ngayon lang, sir, wala. So natsyempohan ko kada daan ko, wala, naka-break. Hindi naman, sir, laging ano, dito sila. Minsan nasa office na, minsan Saka, umiikot po. saka may pwesto kayo sa loob. Bakante yung impounding nyo, maluwag. Sir, question lang. Pagka po kasi may tumubos, talagang binabakante namin to kasi lalabas. Eh, matik naman talaga yun. Yung pathway, yung driveway, dapat hindi naka-obstruct ng impound. Ang sinasabi ko, doon, maluwag. Nakunan namin, maluwag eh. Kita pong taas, maluwag eh. Ayaw nyo lang ipasok. Kasi Sir, bakit? Kasi sir, ganito, parang nag-aagawan yung PRN at saka may agawan. ang kaya PRA nababakan. nandoon Hindi, pa. Hindi, sinukulan niya kami ng lote pa na parang hinihingan pa. Kaya naman nakabakante siya. Yung urong daw kami, parang meron silang, yung usapan na kukuha pa yung kabila ng lote rito. Kaya kami naman, nagbabakante rin. Kasi uurong pa kami, kukuha yata sila ng kabila. May suggestion ako sa inyo. Opo. Gayahin nyo yung impounding namin. Pag puno, walang operation, ticket-ticket. Ano? Eh, ayaw nyo kasi syempre, walang tubos. Sana nga po, ganun. Pagka puno na, walang pasukan. Marami rin kasi matitipid. Walang helmet! Walang helmet! Naka-violet! Walang helmet! Walang helmet! Yan! Tago pa siya sa likod eh. Nakita mo rin. Kita ko nga, maluwag loob nyo eh. Hindi nga po sir eh. So wait lang. Kailangan ng tow. So ibig sabihin, tinotow nyo yung illegal parking, At saka unattended. unattended. Pagdating dito, saka kayo nag-i-issue ng notice. Hindi po, doon. Saka ticket. Doon na po, may ticket.
minsan na po pinapadala naman sa towing. Pagdating dito sa amin, pag pumunta na yung tao, nire-release naman namin yung ticket. Aayusin nila yon. Ticket para sa lisensya. OBR, opo. Yung OBR Okay. natin. Pero yung towing impounding notice, towing naman po yun. nakaiwan doon kung saan nyo tinow. Opo, may notice naman yung towing. Na, Okay. Ito yung towing company, dito kayo pupunta. Ganun po. Ay bakit hindi pinapasok kahit may bakante? Yung totoo. Sir, depende na yun sa driver ng towing kung anong Yun. diskarte nila. Ayan, yun yung gusto kong marinig. Diba, totoo naman ako, sir, eh. Kung ano lang talaga, depende na yun sa driver. Kung papasok, kung bakit ayaw nila ipasok, o nagmamadali sila. Dapat yan. Hindi pa tapos, meron na naman. Ano yung dumating? Ano yung binigay? 8888 din. Ah, may complaint na naman bukod sa MMD. Sinabi ko na sa kanila yun, yung mga wag nila lang kami nag-guide. Ulit. Pinagbigyan na nga one lane. Ang ginawa naman nila sa one lane, lahat ng dilapidated na one lane. For the meantime, yung mga talagang hindi makukuha, nandun yan sa pinakasagad, doon sa dulong linya. Pero ang advice ko nga po sa impounding is they have to remove this at once. So kailangan po nagawa ng paraan. Yung mga i-claim, ipa-claim na sa may-ari. Yung mga hindi pa makiklaim talaga, ipasok na lang sa loob ng impounding area. Kasi unang-una, Jokno Boulevard is a national highway. It's a national road, so bawal po may mga nakaharang at mga obstruction. At makikita naman natin yung mga dilapidated, yung mga iniiwan sa gilid ng kalsada na matagal nang hindi kiniklaim, ginagawang storage na rin po ng mga vendors. So, it's not just about obstruction, it's also about safety. Safety rin ng mga kababayan natin na dumadaan dito kasi nga yung iba ginagawang tambayan. Who knows, no? Yung iba dyan, baka ano na ang ginagawa dito sa mga dilapidated na sasakyan. So, yun. Sa oras na mag-alas 11 ng umaga, sa ibang area naman tayo. Ha? Ang tabayaran nyo?